Another day, another J. Fern's wife story. Nung isang araw nga ay sabay na napisa ang itlog ng aming golden boy Gilmore broodhen. Napisa lahat yung 6 na nililimlimang itlog ng golden boy na pabebe. Yung isang golden boy naman ay 7 ang nilimliman pero yung isa ay naipit. Yung isa naman sa incubator napisa. Kahapon maagang nagising si J. Fern dahil pinatukaan niya yung 3 manok na ipapadala sa Oriental. Alas 7 kasi dadaanan nung van na babiyahe papuntang Oriental. Habang ako'y nagkakape, inilabas na ni J. Fern ang mga manok at lalagyan namin ng leg band. Pinabantayan muna sa akin ni J. Fern ang manok dahil baka makaalpas dito sa scratch pen dahil nag-aabutan sila ni Bulag. Trio nga ang ipapadala sa Oriental, 2 stag at 1 pulet. Nilagay muna sa scratch pen ni J. Fern ang mga manok para umipot. Yung pulet ang unang umipot kaya kinuha na agad ni J. Fern. Ako naman tapos nang magkape kaya nagwalis na muna ako ng mga laglag na dahon ng mangga. Hindi pa nga ako tapos magwalis ay tinawag ulit ako ni J. Fern at hawakan ko daw ang pulet at lalagyan niya ng leg band. Malapit na kasing mag alas 7 yan kaya kailangan naming ilagay sa kahon ang mga manok na ipapadala. 4 days nang delayed ang pagpapadala namin ng manok dahil walang bumibiyahing papuntang Oriental. Buti na lang mabait yung client namin at naintindihan niya. Pagkatapos nga namin lagyan ng leg band ay ikinahon ko na ang pulet. Sunod naman namin nilagyan ng leg band yung pulang stag. Pagkatapos ilagay ang leg band ay ikinahon ulit namin. Si Jayfer naman ang naglagay ngayon sa kahon. Sa pandalawahang kahon namin ilalagay yung 2 stag para hindi sila magpangita. Pag magkahiwalay kasi ng kahon, pagtatabihin yan sa sasakyan, baka magpangita at magtukaan sa gilid. Panghuling nilagyan ng leg band naman yung aming white stag. Pagkatapos ay ikinahon na ni J. Fern at para matibay nilagyan ulit namin ng packing tape ang kahon para hindi makaalpas ang manok habang binibiyahe. Pagkatapos ay inilabas ko na nga ang manok at maya-maya ay dumating na ang van. Kinarga na nga ni J. Fern ang mga manok sa loob ng van. Pagkaalis ng van ay sinilip namin ang mga inahin na pisa na ang sisiw. Itong isang golden boy ay tinanggal ni J. Fern ang mga shell na napisa na. 7 ang nililimliman nito pero yung isang sisiw ay naipit daw sabi ni J. Fern. At yung isang itlog may crack na pero hindi pa napipisa. Kaya sabi ni J. Fern, kukuhanin na yung ibang sisiw na tuyo na at iiwanan yung itlog na hindi pa napipisa para hindi na maipit yung ibang sisiw. 5 sisiw niya ang nakuha namin, sayang yung isa naipit. Na ano niya, na ano ng paa? Naipit. Maipit. At itong golden boy na pabebe naman ay napisa na ang lahat ng itlog niya. Bali 6 ang nilimliman nitong itlog, napisa na lahat. Malalakas na ang lahat ng itlog niya at parang makakaalpas na sa pugad kaya kinuha na ni J. Fern. Iwawalay namin agad sila sa kanilang mga sisiw para ma-priming ulit namin sila at para mangitlog na ulit sila para makahabol pa sa pababandingan namin ng national. Nakakatuwa kapag hen-hatched ang mga sisiw, mga butsyog. Ayan, nilagay mo na doon ang pabebe. Walay na namin agad. 11 ang naibaba naming sisiw at yung isang itlog ay iniwan muna dun sa puga dahil hindi pa napipisa. Kainitan muna namin. Pinainitan nga muna namin ang sisiw para lumakas sila at sumigla. Bukas pa namin sila patutukain. Ang laki nito isa. Alin? Ito. Lalaki siguro yan. Hindi pa napipisa yung isang itlog ng golden boy ay bumaba na agad kaya kinuha ni Jayfer ng itlog at nilagay sa incubator. Dahil dumadami na ang mga sisiw namin, pinaglilipat na sa multi-purpose pen yung ibang mga sisiw na nasa brooder. Malalaki na rin ang mga sisiw at masikip na lalo na yung mga nasa scratch pen na cockerels. Nabakante na yung multi-purpose pen dahil napadala na yung 3 manok na papuntang Oriental kaya ngayon lang namin nailipat yung mga sisiw. Hinuli na ni J. Fern yung isang golden boy na bumaba ng pugad at inilagay na sa scratch pen para mapaliguan bukas. Pero nanunusik yung isang golden boy kaya nilagay sa battery cage ni J. Fern yung isa. Dahil may crack na nga yung isang itlog ng golden boy kaya nilagay na ni J. Fern sa incubator para mapisa ng maayos. Ayan, dito namin sila nilipat sa isang pinto. Puro babae. At ito namang mga nasa folding na sisiw ay inilagay na sa brooder dahil masikip na sila sa folding. Mabilis kasi lumaki ang mga sisiw dahil matatakaw pa silang tumuka. Pagkatapos naming ilipat ang mga sisiw ay minarkingan ko na ang mga bagong babang anak ng aming golden boy Gilmore
brood hen. Kapag bagong baba ang mga sisiw ay sa karton lang muna namin nilalagay. Kapag matakaw na silang kumain, saka namin ililipat sa folding. At kapag sikip na sila, saka naman namin ililipat sa brooder. Ayan, namarkingan ko na. Go right, left in. Inilipat na nga namin sa kahon yung mga sisiw. Sinapinan muna namin ng malinis na basahan ang kahon para yung mga ipot nila ay matuyo agad. Diyan lang namin lalagyan ng patuka sa ibabaw ng basahan para matuto na silang tumuka. Mabilis lang ding nakalabas yung sisiw sa itlog at yan bandang tanghali nakalabas na nga siya. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you in my next video. Bye!